Ito yung gawing setup. So ngayon, ikukunik ko na to. Ikukunik ko na tong terminal nito papunta dito sa lock 1. Yan. May lock 1. May lock 1, may lock 2. Tapos auxiliary. Auxiliary. By the way, yung purpose nga pala ng paggawa namin ng video, number 1, para matulungan kayo kung paano yung tamang termination, programming, or configuration ng mga devices at saka ng mga softwares na meron sa industry natin ngayon. So ngayon, ang topic natin regarding access control. So, access control, saan ginagamit? Normally sa mga opisina, sa mga malls, sa mga, ngayon, marami kasing klase na access control. So ito, normally sa mga corporate company, sa mga malaking opisina, at saka sa mga maliliit na din. Yung mga, ano ngayon, mga tawag doon, salon, may mga access control din yung mga pintuan nila. So para hindi ka basta-basta makakapasok na makakalabas. For security purposes. So, ito yan. Meron tayong Inbio Series 260. Inbio 260 yung model nito. Kulay itim, Inbio Series. Kasi merong kulay puti nito, yung Inbio Pro, ang tawag namin. So ito, Inbio Series, kulay black. May software na ginagamit para sa configure, pag-add ng mga personnel, pag-add ng device, then pagbibigay ng access, maglalagay ng time zone. Tackle natin yon sa susunod na video natin. But for today, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-connect ng mga devices like this one. Yung kanyang reader, FR1200 ang model nito or FR1200 na ZK Teco. So, ang connection nito, RS485. May dalawa kasing klase ng connection para sa mga readers. Isang RS485 at isang WGAN connection. So, ang gagamitin natin ngayon, RS485. So, yan. Meron siyang, nakikita niyo ba? Positive, negative, RS485. Meron siyang ground. And also, meron siyang positive 12 volts. So, yan lang yung connection normally na gagamitin natin. At, meron din siya dito. Para sa connection niya dito sa Inbio natin, pupunta kayo dito sa may EXT. Yan. So, meron din siyang parehas na connection ng kabila. So, may label na yan, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mahihirapan sa pag-connect ng terminals niya. So, mayroong positive, negative RS485, meron din siyang ground, meron din siyang 12 volts power supply. So, dyan natin i-connect. Okay? So, and of course, kailangan na itong device ng power supply para sa sarili niya. So, ito yan. So, dito tayo sasaksak ng 12 volts power supply natin. Positive, negative lang naman yan. So, ito yung power supply para dito sa device. Siyempre, kakailanganin din natin ng magnetic lock dito. So, may magnetic lock tayo. Dalawa lang ang connection nito. Normally, yung iba walang polarity. Ibig sabihin ng polarity, negative, positive. So, meron siyang polarity. Yung non-polarity kasi, alternating current yung ginagamit. So, magkasama yung negative tsaka positive. Basta, mahirap explain. So, yan lang. Ito lang muna yung gagamitin natin. So, kailangan natin ng ito. Nag-provide na rin ako ng female na connector. Meron siyang positive, negative. So, ito gagamitin kasi natin para sa power supply ng Inbio. Tapos ito, para sa power supply ng magnetic lock. Okay? And, by the way, kailangan nyo pala ng cable para sa kapag actual termination na, kapag nasa project na kayo, kakailanganin nyo na ito, UTP cable. Ang ginagamit namin, kahit Cat 6 okay na, or Cat 5, as long as hindi siya mabilis mag-brittle. May mga UTP po kasi na mura, pero mabilis mag-brittle. Pag ginanon mo, napuputol, lalo na kapag coated siya, pag naputol, hindi nyo matatrace ka agad. So, gamit kayo ng magandang klaseng UTP. Advice ko yung Cat 6 or yung kahit Cat 5 iwas sa matibay. Then,
Ano pa ba? Kailangan natin ng LAN cable para sa configure ng device pag-add ng personnel dito sa device. Kasi kung mapapansin ninyo, walang key, walang screen. Paano ka mag-add ng personnel dito? Paano ka mag-add ng card? Paano ka mag-add ng fingerprint? Saan mo pipindutin? Wala. So, kailanganin ninyo ng software. So, yung software sa next video na natin kasi medyo mahaba-haba ng konti yun. So, ngayon ipapakita ko lang sa inyo kung paano i-connect ito. Meron din tayong diagram na ipopost. Check nyo na lang dito sa taas. Mamaya yung diagram habang ginagawa ko. So, okay? So, dito muna tayo sa connection muna ng ito. InBio at saka power supply. Paano sila paano i-connect? So, sabi ko nga sa inyo kanina, meron na akong saan ba yun? Ito. So, kukunin ko lang yung ito. Nahihila yan. Hilahin nyo lang. Tapos, pwede mo na i-terminate. Ayan. So, tingnan nyo. Merong positive, negative. Positive, negative. Ang positive ko ay kulay white. Kulay white. So, negative ko kulay blue. So, dito, may positive, negative din. So, positive, kulay white. Ito-terminate ko ngayon yung positive dito. Then, negative yan. Papasok mo lang, tusok mo lang. Sobrang dali lang yan. Hindi kayo mahihirapan. Then, higpitan mo lang para hindi matanggal. So, yan. So, yan. Ito na yan. Okay na. Connect natin na. So, saksak. Wait lang. Baliktad ata. Baliktad nga ako. Ulit. So, tama. White ang positive natin. So, check nyo lagi kung tama yung pagkakabit ng terminals bago nyo isaksak. So, tulad nito, nagkamali ako. So, normal naman nagkakamali sa buhay. Basta make sure lang na hindi masisira yung device bago paganahin. Double check. Ayan na. So, connect ko ngayon to dito. Malinaw ba? Okay. So, ayan. Tingnan nyo. Positive yung white. Dito din positive yung white. Negative yung blue. Dito, negative din yung blue. Okay? So, dahil female to, ang power adapter ko, sasaksak ko lang dito sa outlet. Then, kukunik ko lang yung dulo kasi ito male, ito female. So, ayan, maluwag. Tulad na ito, yan. Ito yung sinasabi ko. Ito lang, abunutin ko lang. Maluwag yung pagkaka-terminate. Hindi pumasok. Yan. Mag-terminate kayo, matatanggalin nyo pala yung power supply para hindi masira yung device. So ito hindi nag-lock. To check kung mahigpit, pwede nyo hilahin na yan. So hinihila ko. Tingnan natin kung magpa-power on na siya. So yan. Okay na. So nag-power on na yung controller natin. So yan. Meron na siyang kulay pula. Umiilaw na. So ito rin, makikita nyo rin dito yung indicator. RS485 card, run. Then EXT RS485. Okay? Bubunutin ko muna siya para i-connect muna natin yung mga terminals ng ibang devices. So, unahin natin to. Fingerprint reader. Pwede siya sa card. Yan, pwede sa card. Then, pwede sa fingerprint. So, yan yung dalawang verification niya. Umiilaw to ng green, pati ito, tong sensor niya. So, yan. Tapos, meron siyang dip switch. Ang dip switch, ibig sabihin, kasi kapag marami kang pintuan, or meron kang apat na ganito, kailangan mong i-assign yung dip switch niya. May 1 to 6 yan sa taas. So kapag ka 1, yung nakataas, door 1 yung bubukas. Kung ano yung lock 1 mo dito. So yan, di ba may lock 1 tayo. So sa lock 1, yun yung bubukas.
Kapag number 2 naman sa dip switch yung nakaangat, lahat ng the rest dapat nakababa. So, dito naman sa lock 2 yung bubukas. Pag nag-punch ka. Okay? Naintindihan sana. Naintindihan ninyo. So, papakita ko dun yung diagram ng dip switch. So, dito. Check nyo dito yung diagram. Ilalagay na lang namin. So, yan. So, ito, ang nakataas sa kanya ay yan. Tingnan makikita nyo ba? Yung isa lang yung nakataas, yung number 1. The rest nakababa. So, door 1 to. So, dapat, buko na ko siya mamaya dito sa lock 1. Okay? Dito siya nakakonect yung magnetic lock natin. Pero ito, ang connection na ito, RS485 para dito. Yan, EXT, RS485. Ground, positive, negative, RS485. So, terminate na natin. So, tatanggalin ko lang to. So, guys, sige na. Tatanggalin ko lang yan para magta-terminate na ako. Okay? So, dahil nilagyan ko na siya ng connection. So, may palatandaan na ako dito. So, itong blue, wait lang. Dito sa orange-white, ang connection ng orange-white ko ay, dalawa pa yung orange-white ko dito. Ito, orange-white. Meron akong RS485 positive. So, kukunik ko siya sa RS485 positive. Titignan ko lang. Dito siya sa dulo. So, dulo ko siya i-connect. Yan, dito. Then, higpitan ko lang yan. So, para ma-check kung connect na yan, nilahin mo. So, okay na yan. Then, yung susunod ko ay itong kulay brown. Sa kulay brown ko, negative RS485. So, yan. RS485 negative, yun, pangalawa. Okay. Nakikita niyo ba? Yan, nakakonect na siya. So, ilahin mo, matibay, okay. Then, yung susunod ay yung isang itong isang orange ko, orange-white, nasa ground siya. So, ang ground ko ay nasa pang-apat. Yan, 4. Pang-apat na pin. So, ground. Okay? Then, ikutin mo lang. Yan, may na. Okay, hilahin mo. So, okay na. And, syempre, yung kulay blue, positive yan. So, positive connection. May diagram naman tayo po provide para mas mabibilis yung masundan. So, para mas mabilis mag-terminate or maghigpit, dito na lang. Pwede nyo ilapag dito. Tapos, ikot-ikutin nyo. Okay? So, connected na siya. So, gagawin ko na lang, ikukunin ko siya dito sa Envio. So, yan. So, kita nyo? So, positive, ground, 485, negative, 485, positive. So, dapat tama din siya. So, dito tama naman yung connection natin. Yan. So, kukonek ko na. Dapat, guys, kapag kasi naksak ko na itong power supply, ito, dapat iilaw to. Makikita nyo na iilaw to. Yan. Try natin saksak. So, ayan, may ilaw na siya. So, working na yung reader natin. FR1200 reader natin. So, okay na siya gumagana. The next na gagawin natin, bunutin ko ulit for safety purposes lang. Bunutin ko ulit. Ngayon naman, ito namang magnetic lock. So, again, may connection yung magnetic lock. Ito,
itong device, isang linya ng magnetic lock, papunta siya sa, positive negative din yung yung ganito. Normally may check nyo na lang kung alin yung positive negative, kasi walang indicator dito kung parehas kulay black. So pwede nyo i-tester. Ito, papunta siya sa NC ng ito, lock 1. Saan ba yung lock 1 natin? Ito, lock 1. So kukunin ko ulit yung terminal niya, tapos ikakabit ko to dito. Itong isang linya ng magnetic lock papunta dito sa NC na controller. Higpitan ko lang So yan. So ito yan, nakaka-terminate na. So the next gumamit kasi ako ng tawag dito, DC mail para dun sa power supply. Ito naman yung COM neto, yung COM netong inbayo natin, papunta yan sa ground ng power supply. So kailangan nating lagyan ng ground yung power supply, yung COM. So saan yung COM? Pangalawa. So terminate natin sa pangalawa. Yan. So, pangalawa, ayan, mahigpit na. Yung kilahin, check kung matibay. Tapos ayan. So yan yung connection nilang dalawa. So huwag kayo malilito So NC, then COM, papuntang power supply. Tapos itong isang linya naman ng magnetic lock, papunta na siya sa positive. Yan, positive ng power supply. Okay? Yan ako lang. Tupi ko lang. Ano ko lang ulit So ayan na siya. So ganito yung itsura niya. So para lang ako naglagay ng kinat ko lang yung isang linya. Actually diretso yan. Kinat ko yung isang linya. So para magkaroon lang ng ng power supply itong magnetic lock. Kasi hindi mo siya pwedeng i-load dito. Actually, pwede siya isang piraso, pero dapat ang amperahe ng power supply mo at least 3 ampere. Kaya lang, pag masyadong mahaba doon ng kable, nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon tayo ng voltage drop. Kaya minsan, yung lock, mahina yung kapit, so hindi siya masyadong sumasara. So dapat, mas maganda na mayroon siyang sariling power supply. Yun yung ina-advise ko lagi sa mga nag-install, sa mga kliyente namin, sa mga partners namin na ganito yung gawing setup. So ngayon, ikukunik ko na to. Ikukunik ko na itong terminal nito, papunta dito sa lock 1. Yan. May lock 1. May lock 1, may lock 2. Tapos auxiliary. Mga auxiliary niya. So, kakabit ko lang siya ngayon dito. Yan. Nakita nyo? Dalawa lang yung connection. Okay? Alright. Sige. Tuloy na tayo. So, okay na yung connection ng tatlo. Yan. Ganito Ito, connection ng magnetic lock to Inbio. Tapos itong reader natin, connection niya pupuntang Inbio. So, tapos yung Inbio natin, kailangan ng power supply. So, ngayon, isasaksak ko na ulit yung power supply ng Inbio. So, nag-power on na yung Inbio ko, nag-power on na din yung aking FR1200. Ngayon, nakakailanganin naman natin i-power on itong magnetic lock. So, tignan nyo. So, hindi pa siya nakalock. So, dapat kapag sinaksak ko to, yung power supply ng magnetic lock, dapat mag-on yan. Dapat maglalak yan. Okay. Saksak ko. So, yan. Nag-lock na siya. So, hindi naman na matanggal yan. So, tignan nyo. Mas makapit. Hindi ko siya mahihila. Basta-basta. Kasi, mas maganda yung supply niya. Meron siyang dedicated power supply. So, ito yung sinasabi ko. Huwag nyo na siyang, pwede nyo isama dito kung masyadong malapit. Pwede naman. Pero hindi ko na siya ina-advise. Para lang din sa mas magandang produce ng kuryente, ng supply ng magnetic lock. So, connected na siya. So, ngayon, paano ito bubukas?
So, kailanganin mong mag-tap dito ng card o kaya fingerprint. So, try natin yung card kung bubukas siya. So, hindi siya bumukas kasi yung card hindi naka-register. Okay? So, ngayon, yung fingerprint ko naka-register na dito using software na register ko na kanina. So, next time, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register ng personnel sa software. Tsaka kung paano i-add yung device, yung in-bio natin papuntang software. So, tignan natin ngayon kung bubukas. Ha? So, bumpansya ko. So, yan. So, yun. Bubukas. So, every 10 seconds, ito naka 5 seconds na nga. Mag-lock to close na siya. So, hindi ko na ulit mabubuksan. So, try ko ulit i-open through my fingerprint. So, yan. Bubukas siya. Okay? Sana na-gets nyo yung yung unang video natin, yung first tutorial sa aking YouTube channel. So, subscribe na guys. Subscribe. Mag-subscribe na kayo para sa susunod na video natin. Hindi ko alam kung ano yung susunod, pero I think yung software na ito kung paano ko siya kinonect. Kung paano ko nag-add ng device at saka kung paano ko nag-add ng personnel. By the way guys, IP base ito. Pwede kayong maglagay ng IP address or pwede nyo baguhin yung IP address ng InBio. Yan. Meron siyang LAN port. And meron din pala siyang SD card para sa memory. Kung gusto mong kunin yung logs through SD card, pwede din siya. At ito yung ginagamit kapag multiple doors na yung ikakabitan natin. Yung mga corporate company, ganito kasi gusto nila mas malinis. Kapag kapaligtaran kayo pintuan, 4 na ganito, then mas mahal din yung setup na gagawin dito. Tsaka mas madumi tignan. So, pag maraming pintuan, I suggest na ito yung gamitin. So, ito. So, InBio yung gagamitin natin. Pinakamaraming door na pwedeng kontrolin 4. 4 na in, 4 na out. So, bali 8 ganito. So, sa isang ganito, yung isa pang in, yung isa pang out. Okay? May nakalimutan ba ako? Yan. So, yun lang guys. Maraming salamat. This is my first YouTube video. Supportahan nyo din yung channel ko para sa susunod mga video. Thank you. Bye-bye.